Hindi mo pa na-try? Okay, mag-bake tayo ng burnt bus cheesecake. Let's go, sabayan mo na ako. Gagamit ako ng stand mixer pero pwede kayong gumamit ng hand mixer or blender kung ano yung available. Naglagay ako dito ng 500 grams of cream cheese. Kailangan naka-room temp yung cream cheese nyo para hindi siya magbuo-buo. Iwi-whip lang natin yan until soft. Don't forget na i-scrape yung gilid para pantay yung pagkakamix. Kapag smooth na siya like this, pwede na tayo maglagay ng 3/4 cup of sugar. Granulated itong ginamit ko pero pwede kayong gumamit ng powdered sugar. Kapag well blended na yung sugar, pwede na tayo maglagay ng egg. 4 pieces na medium size egg yung kailangan natin. I-add nyo lang yan one at a time. Lahat ng ingredients na gagamitin natin dito ay room temperature para walang lumps at maging smooth talaga yung cheesecake natin. Kapag added na yung eggs, pwede na tayo maglagay ng 1/4 teaspoon of salt followed with half teaspoon of vanilla. Maglalagay na rin tayo dito ng 4 tablespoon of cornstarch. Pwede din kayong gumamit ng all-purpose flour. I-sift na natin yan directly sa mixture para less sa hugasin. Huwag kayong tamarin na i-scrape yung gilid para pantay talaga yung pagkakamix nitong cream cheese. Then, continue to whisk. Kapag wala nang visible of dry flour dito sa mixture, maglalagay na tayo dito ng 200 ml of heavy cream. Again, in this recipe, room temperature is a must. Kapag kasi malamig yung mixture bago natin i-bake, medyo matagal yung baking time. At possible na mag-iba yung outcome ng binibake natin. For the last time, i-scrape ko ulit yung gilid para wala talagang maiiwan na buo. Ipa-final mix natin to. Set ko sa 5 yung speed ng mixer for 2 minutes. Alam nyo ba, sobrang happy ko kasi wala akong mixer dati. Mano-mano talaga kapag nagbe-bake ako. Ngayong may mixer na, hindi na masyadong pagod. Habang pinay-prepare ko to, nagpainit na din pala ako ng oven para naka-high temp na yung oven natin bago tayo magsalang. After natin mai-mix, ganyan siya dapat kay-smooth. Gamit lang tayo ng round pan, line with parchment paper. Pwede na natin i-pour yung mixture. Kung hindi masyadong smooth yung mixture nyo, pwede nyo yan i-strain. Hindi natin yan pupunuin, 3/4 lang ng pan para hindi mag-overflow while baking. In a preheated oven, bake for 35 to 40 minutes. Let it cool completely then refrigerate before natin i-slice. At ito na siya after ko mailagay ng overnight sa chiller. Nag-set na at hindi na siya jiggly. At this point, iniisip ko kung i-slice ko na lang ba siya as is or maglalagay ako ng toppings. Naisipan ko nga mag-melt ng chocolate since ito lang yung available ko dito. Dinrizzle ko na lang siya on top para nga lang magkaroon ng kaunting design itong burnt bus cheesecake natin. Kapag nag-bake kayo nito, yung buong bahay nyo mag-aamoy cheesecake. Kung gusto nyo na ma-achieve na medyo sunog yung gilid ng cheesecake nyo, gawin yung 200 yung temperature ng oven. Bawasan nyo lang yung baking time. Since hindi nga centralized yung init ng oven na gamit ko, binake ko lang siya sa 180 degrees for 40 minutes. Kaya pantay yung pagkakaluto ng cheesecake at hindi runny yung gitna. Mag-taste test na tayo. Actually, hindi na natin kailangan ng toppings dito. Kahit plain lang, sobrang sarap na. Literal na melts in your mouth. Ito yung total ng nagawa natin sa recipe na to. Since maliit yung pan na gamit ko, dinivide ko sa 2 yung pagbe-bake nitong cheesecake. Manipis lang kaya madali lang din maluluto. Pero kung gusto nyo naman siya na i-bake sa isang tray lang, dagdagan nyo yung baking time. Dito naman, nag-drizzle lang ako ng Biscoff spread. May added flavor din talaga kapag medyo burn yung ibabaw at sides nung cheesecake nyo. Pero sa ganitong bake, no problem at all. Sa sobrang sarap niya, hahanap-hanapin mo talaga kapag natikman mo to. Kaya itry mo na din tong recipe na to. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like and share.